Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. At unahin na po namin, yun nga pong nabanggit na impeachment po. Tapos na po tayo sa Article 4 o grave threats. Ano po ang inyong pangkalahatang assessment dito po sa nagdaang na araw po ng trial? Medyo mahaba lang pero sa merito, alam nyo naman, hindi tayo pwede magkomento. Tama po. Oo. I-reserve natin yon sa takdang panahon pagka maggagawa ng ruling. At yun ay pagkatapos ng 4 na artikulo. Pero medyo mabagal ang pace, so dapat siguro mag-reassess kung paano natin mapapabilis. Kasi in fairness to the Vice President, entitled din naman siya sa speedy trial. Kahit po nagbawas na ng witnesses yung prosecution, nababagalan pa rin kayo, Sen? Yeah, kasi 9 days na, di ba? Ang hiningi kasi advance ng konti, pero mabagal pa rin yung pacing eh. Kasi 11 days yung hiningi ng prosecution hindi ba? Para sa Article 1. So, 9 days kasi naka 3 weeks tayo. Kasi pag binilang natin yung 92 days, hindi naman talagang parang 3 buwan yun mahigit eh. Kasi 3 araw lang naman yung trial days eh. So, kung susundin natin itong pace sa ngayon, aabot tayo, lalaktaw pa tayo hanggang early 2027 yan. Kung hindi natin mapapabilis ng konti. Oo nga po. Sen, during the trial, doon sa 9 days, ay nandun po ako sa loob, no-observe ko lahat. Si Senator Ping, madalang lang yan na tumayo at magsalita. Kung may kailangan lang talagang dinawin na very much related mismo doon sa pinag-uusapan. Lalo na kapag directly nabanggit yung name niya, yan, doon makikita. Tsaka yung konting the entire time nakatutok, partner. Ma-observe mo eh. Tapos, medyo marirelax lang siya kapag may binubulong sa kanya si Senator Lapid. May inside joke na naman sila. Pero beyond... Yun ang is moment. Is moment. At is ng konti pagka si Senator Lito yung kausap mo sa side. Opo. Pero beyond that, Sen, meron ba tayong observation... kahit hindi natin banggitin kasi kung sino or whatever, it's up to you. Yung mga, although na-discuss din, yung mga not related, dapat hindi pinag-uusapan. Pero may mga nare-raise, marang naku-question na, Senator Judge, ganito talaga yung tanong mo. Parang natitate, hindi lang siya, but yung impeachment court na dadamay, parang ganito ba kahina yung mag-judge doon sa impeachment trial? Bopols. Tama yun. Alam mo, with all due respect sa aking mga kasamahan, sometimes kami yung nagpapabagal. Kasi minsan hindi naman relevant yung tinatanong sa impeachment trial kung bakit naisisingit. So, yung aming presiding officer naman, siyempre sinasaalang-alang niya at binibigyan ng paggalang sa ating mga kasamahan. Ako rin, I think we should be mature enough to discern ano ba yung mga pwede lang namin itanong parang pang-clarify sa hindi namin naintindihan. Pero para mag-inject ka ng mga issues na ang layo hindi naman talaga tungkol na sa impeachment trial, yun na nakapagpaabala At saka hindi makaayo-ayo na pakinggan, hindi ba? Kayo napapansin nyo rin yan Opo. Kaya po minsan napapatanong din yung public kasi makita mo ang bilis lalo ng social media, di ba? Parang, ganyan talaga? Pero how do we resolve yung mga ganon, Senator P? Although syempre, bawat Senator Judge may kanya-kanya din naman kayong freedom to raise clarificatory question kung ano man kung para sa inyo substantial. Pero minsan obvious naman na mali at mali! At may parang pinapanigan. May papanig o para may maipalabas na anggulo dun sa pumapabor dun sa kabila or sadyang ganun lang po ba talaga yon na minsan kailangan mo lang ding magtanong pero without any intention na pumanig ka kung saan either prosec or defense I think kung medyo regularly magko-focus kami para lagi naming pag-uusapan yung mga dapat naming demeanor, yung mga aming pagtatanong, baka makakatulong yon. Kasi constant reminder. Minsan kasi, alam mo, nadadalang na rin kami ng bugso ng damdamin, either way, either papunta sa depensa o sa prosecution. Minsan nakakalimot na nadadala nga. Pero siguro, pagka paminsan-minsan magko-caucus kami, all senators caucus, tatawagin ng Senate President at saka ng presiding officer, just to remind ourselves na
itong mga bagay na ito hindi natin dapat pag-uusapan. Ayan, opo. Oo. And then, syempre, magre-ready na tayo by July 29, Wednesday. Next article sila, Article 1, plus sa bayan ng session, plus sa bayan ng committee hearings, Senping. Kaya pa ba? Kaya ba? Oo. May salita pa bang tulog sa mga senador pagdating next week? Iyan ang hindi ko rin ma-imagine kasi pag sumabay pa yung budget deliberation, yung mga committee hearing sa budget, talagang punong-puno. Pero nilaan na lang namin yon yung Huwebes at saka Biyernes sa mga committee hearings. Hindi lamang budget, kundi pati yung mga ibang pending na mga bills at saka mga resolution. So, hindi pa namin na-figure out kung paano namin i-manage yung time, yung schedule. Pero I think makaka-adjust kami. Ang isa pa, yung logistical requirements kasi hindi kami kakasya talaga sa mga committee room. Opo, opo. Kaya nag-iisip ngayon na magrenta doon sa PICC. So, I think arrangements are already being made. Kaya lang, medyo mahal yata yung renta doon sa PICC. Kaya siguro nakapagsalita si Senate President Twin na baka hindi namin kayang tustusan yung hinihiling ng Office of the Vice President na sagutin namin pati yung caterer nila. Opo. Alam mo, walang problema doon kasi nung chinek ko yung, kasi ako yung chairman ng Committee on Accounts, chinek ko yung meron kami nakalatag talaga, nakalaan nung 2025 pa, Opo, na opo. 27.5 million, na ang nagagastos so far, 4.7. So meron pa siyang available na 22.6 million. Kasi siyempre yung 4.7, bahagi yan yung mga binambili ng robes, Opo, tapos opo. yung wifi, yung pagbigay siguro ng mga kape-kape o pang merienda doon sa both prosecution, defense, pati yung support staff at saka yung mga witnesses habang nasa holding room. Kasama na rin yung mga secretariat at lahat-lahat. So, hindi rin namin matansya kung saan naabot pa yung remaining na balance na 22 plus million. So yung hiling kasi noong sa letter, nung nakita ko, nagulat din ako eh. Okay lang yon na humingi sila ng halimbawang exclusive na i-serve doon sa holding room ng defense team, pati yung kanilang support staff, yung pagkain. Okay din yon na sagutin ng Senado. Pero nung nakita ko yung third paragraph, yung item number 3, na caterer ng OVP, Choice nila. ang gagamitin, kung halimbawa napakamahal pala noon, hindi ko naman pinapangunahan, pero una-una, naipapaliwanag kami sa COA niyan at saka yung may posibleng paglabag sa Government Procurement Act. Kasi yung caterer namin, nag-undergo ng bidding yan eh. Yung bidding naman ng OBP caterer, ibukod yun eh. Hindi namin saklaw yun. So Opo, para tama. bayaran namin yung caterer ng ibang ahensya, medyo irregular yon. So, ibig sabihin, Sen, kung halimbawa, i-modify nila yung kanilang request, please, pakisagot ang pagkain ng defense team. Kayo na po bahala kung sino ang piliin yung caterer. Pwede yon. Hindi, may caterer na talaga kami Kaya, ngayon existing. opo. I mean, kung Kasi dumaan sa bidding yan. Pero hindi naman pwede yung kakain sila sa restaurant, sasagutin namin. Opo. Habang, alam mo, basta related sa impeachment trial, naandun sila sa loob ng Senate. Libre kape Opo. naman yun. O kung may stocks, edi padala namin sila ng merienda kung ano yung kinakain namin at kinakain ng prosecution, kinakain ng mga staff, yun na rin ang pagkain nila. Hindi pwedeng sila yung mamimili. At Pare-pareho. saka basta related sa impeachment trial, nandun sila sa premises ng Senado, hindi naman sila pagkakaitan ng tubig, ng kape, ng konting stocks, kung anong meron. Oo. Hindi pwedeng sila mamimili. Sen, parang ano lang to, pag committee hearings, di ba makita mo committee hearings, lalo kung mahaba, Oo. may pakain, di ba? May pa-lunch, may inumin din na sineserve. Parang gano'n din yung sinasabi ni Correct. Senping. Oo, pero galing sa caterer Exactly. ng Senado. Galing sa caterer mismo ng Senado. Hindi pwedeng mamili ng pagkain nila at hindi pwedeng mamili kung saan caterer manggagaling yung food Oo. nila. Paano kung Michelin na 5-star Michelin pala yung caterer? Ubos. Di na, baka mahal nun. Sen, makikikain kami pag gano'n. Joke lang po. Doon na rin ako kakain. Oo. Pati yung mga senator judge doon na rin. Okay. Pero Sen, ang curious din ang taong bayan, magkano nga bang nagagastos per day ngayon ng trial?
Wala. Kuya, average natin, kasi nagsimula pa yung gastos na yan, 2025 pa, na hindi naman natuloy yung impeachment trial. Opo. So, naka-purchase ng mga robes, tiga-tigalawa kaming robes para meron kaming, habang dinadry clean yung isa, meron pa rin kaming gamit. Tapos, of course, yung mga ibang requirements, yun nga, yung mga stocks, mga kung ano-ano. So, all in all, 4.7 million na yung nagagastos. Kung i-divide mo yun sa 9 days, no, aalisin mo yung cost nung, I think, mga 500,000 yata or something yung mga robes and everything, ano. Pero yung kung titingnan kasi 27.5. So kung yung 4.7, alisin mo yung 500 halimbawa 4 million na lang, i-divide mo sa 90 o sa 9 days, trial days, yun ang average namin per day sa ngayon. Kung susundan yung ganung gastusin. So more or less ganon. So mapoproject yun kung kakasya ba yung naiwan ng 22.6 million. Kung hindi, kasi mag-deliberate naman kami sa budget at kung ma-anticipate na aabot pa kami ng 2027, pwede naman sigurong maglagak ng pondo para sa impeachment trial. Opo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.